Alam mo ba na ang isang maliit na pagkakamali sa iyong routine sa umaga ay maaaring makagambala sa buong araw mo? Karamihan sa mga tao ay hindi ito nalalaman, ngunit ang iyong mga ginagawa bago ka bumaba ng kama ay maaaring makaapekto sa iyong enerhiya, kalusugan at pati na rin sa iyong mood. Tila ba binabaliwala natin ang mga bagay na ito? Pero para sa mga kaibigan natin na nasa edad 65 pataas, may ilang bagay tayong dapat talagang bantayan. Nakakatuwa man o nakakalungkot, hindi lahat ng ating mga pangkaraniwang gawi ay nakabubuti sa ating kalusugan. Pero don't worry, sa video na ito, tatalakayin natin ang 6 na karaniwang morning routines na maaaring hindi natin alam na nagiging hadlang sa ating kalusugan at malayang pagkilos. At syempre, may mga solusyon tayo para dito. Excited na ba kayo? Kung nag-i-enjoy ka sa video na ito, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications para hindi ka mahuli sa mga nakaka-awesome na health tips para sa ating mga nakatatanda. Tara, simulan na natin. Number 1, biglaang pagbangon. Sabi nga nila, huwag kang magmadali. At sa kasong ito, talagang may katotohanan ito. Kadalasan pagkagising, ang instinct natin ay bumangon kaagad. Parang yung mga superhero na bumangon mula sa kama para ikutin ang mundo, di ba? Pero para sa mga lolo at lola natin, ang biglang pagbangon ay maaaring magdulot ng problema. Kabilang narito ang tinatawag na orthostatic hypotension o biglaang pagbaba ng blood pressure. Isang medyo komplikadong termino pero sa simpleng salita, nagiging dahilan ito ng pagkahilo o minsan pa nga pagkatumba. Kaya naman mahalaga sa kanila ang dahan-dahang pagbangon. Ngunit hindi naman ito nangangahulugang hindi na sila makabangon ng maayos. Ang solusyon napakasimple, dahan-dahan lang. Bago pa man sumabak sa araw, magandang ideya na umupo muna sa gilid ng kama ng mga 1 o 2 minuto. Oo, tama ang nabasa mo, huwag magmadali. Sa mga unang sandali ng paggising, ang katawan natin ay nag-a-adjust pa. Ang simpleng hakbang na ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa katawan na makuha ang ritmo at maiwasan ang mga hindi kaaya-ayang sensasyon. Minsan, ang simpleng pag-upo at paghinga ng malalim ay nakakatulong na sa pagpapakalma ng isip at katawan. Imagine mo, habang umuupo ka, nagkakaroon ka ng pagkakataon na magpasalamat sa mga bagay-bagay, yung mainit na kape na hinihintay mo, o yung mga kwento ng buhay na ibabahagi mo sa pamilya mo. Kaya sa susunod na makita mo ang iyong lolo o lola na nagigising, baka magandang paalalahanan sila. Teka lang lola, dahan-dahan lang tayo bumangon. At samahan pa ng isang ngiti o yakap dahil sa huli, ang mga maliliit na bagay ang nagbibigay ng liwanag sa ating mga umaga. Sa lahat ng mga seniors dyan, tandaan ninyo, hindi lang kayo nag-iisa sa laban na ito. Ang dahan-dahang pagbangon ay isang simpleng hakbang pero malaking tulong para sa inyong kalusugan. Kaya't sabay-sabay tayong mag-enjoy sa mga umaga, dahan-dahan, ngunit tiyak na puno ng saya at pagmamahal. Kaibigan, ikaw ba ay dumidiretso sa pagbangon? I-type ang 1 kung oo, 2 kung nagdadahan-dahan ka. Dapat dahan-dahan lang mga naitay. Number 2, pag-skip sa pag-inom ng tubig sa umaga. Alam mo ba na sa tuwing nagigising tayo, merong isang simpleng hakbang na madalas nating nalalampasan, pero napakahalaga nito para sa ating katawan? Ito ay ang pag-inom ng tubig sa umaga. Baka isipin mo, bakit naman kailangan kong uminom ng tubig agad pagbangon? Hayaan mo akong ibahagi ang ilang mahahalagang impormasyon. Kapag natutulog tayo halos 6 o 8 oras tayong walang iniinom, isipin mo ang haba ng panahong iyon. Sa mga oras na ito, ang ating katawan ay patuloy na nagtatrabaho, naguhugas ng mga toxins at nagre-replenish ng mga nutrients. Pero sa gitna ng lahat ng iyan, nawawalan tayo ng tubig at madalas hindi natin ito napapansin. Kaya naman pagkagising natin madalas tayong dehydrated, ngunit hindi ito katapusan ng kwento. May solusyon tayo para dito. Nakakatuwang isipin na ang sagot ay napakasimple. Uminom ng 1 basong maligamgam na tubig agad pagbangon. Bakit maligamgam? Kasi mas madaling maabsorb ng iyong katawan.
Parang isang maayang yakap para sa iyong mga organo na nag-aabang na makaramdam muli ng hydration. Ngayon isipin mo ang mga benepisyo. Makakatulong ito hindi lang sa hydration kundi pati na rin sa pag-jumpstart ng iyong metabolism. O tama ang narinig mo? Isang basong tubig sa umaga ay parang sigaw ng iyong katawan na, "Hey, oras na para gumalaw." At sa mga araw na kailangan mo ng extra energy, ang simpleng hakbang na ito ay makakatulong na maging alerto ka sa buong araw. Minsan, nagkakaroon tayo ng ugali na hindi natin alam kung gaano ito kaimportante. Kaya't imungkahi ko, subukan mong gawing habit ang pag-inom ng tubig pagbangon sa umaga. Isang basong tubig at bigla, parang iba na ang pakiramdam mo. Kung natatakot kang makalimutan, maaari kang maglagay ng baso ng tubig sa tabi ng iyong kama bago ka matulog para pagkagising mo, ready na ang iyong refreshing drink. Sa susunod na umaga, bago ka pa man mag-check ng mga notifications sa phone mo o kaya'y tumalon sa iyong daily routine, subukan mong bigyang halaga ang simpleng ito. Sa bawat lagok ng tubig, isipin mo na ito'y isang hakbang patungo sa mas malusog na araw, kaya huwag palampasin ang pagkakataong ito. Uminom ka ng tubig at maranasan ang pagbabago. Magsiwala tayo ng magandang umaga, isang basong tubig sa isang pagkakataon. Number 3. Pag-inom ng kape bago kumain, isang payo na dapat isaalang-alang. Ang kape. Isang tasa ng mainit na kape sa umaga ay tila isang masayang simula ng araw. Para sa marami sa atin, ito na ang ritual, ang paghigop ng aromatic brew na nagbibigay buhay sa ating mga mata at isip. Pero sandali, bago ka humigop ng iyong paboritong kape, naisip mo na bang may epekto ito sa ating tiyan, lalo na kung ito ay walang laman? Tama ka. Ang pag-inom ng kape sa isang walang laman na tiyan ay maaaring magdulot ng acid reflux o iritasyon. Kung ikaw ay isa sa mga may gastritis or ulcers, mas mabuti nang maging maingat. Sobrang saya lang talaga ng kape, pero hindi ito dapat maging dahilan para sa hindi magandang pakiramdam. Ngunit huwag mag-alala, may solusyon tayo dyan. Bago ka magtimpla ng iyong kape, subukan mo munang kumain ng magaan na pagkain. Isang saging halimbawa ay hindi lang masarap kundi puno rin ito ng nutrients. Kung hindi ka fan ng saging, baka isang pirasong tinapay ang mas magustuhan mo. O di kaya naman, ang lugaw, comfort food na hindi lang nakakabusog kundi madaling tunawin. Kaya't sa susunod na umaga, bago ka umupo sa iyong paboritong sulok at umpisahan ang iyong kape, alalahanin ang simpleng hakbang na ito. Kumain muna ng kaunti. Isang kaunting pag-iingat ay makakatulong upang mas makapag-enjoy ka sa bawat tasa ng iyong kape nang walang pangamba sa iritasyon sa tiyan. Tandaan, ang kape ay hindi lang isang inumin, ito ay isang karanasan. Gawing mas masaya at mas malusog ang iyong umaga. Cheers sa iyong tasa ng kape at sa mga masisiglang umaga na darating. Number 4. Kakulangan sa galaw-galaw, ang simpleng solusyon sa morning stiffness. Alam mo ba na ang mga unang minuto ng ating umaga ay sobrang mahalaga? Ang katawan natin ay dinisenyo upang kumilos? Totoo yan. Ang ating mga ninuno ay mga manghuhuli at mga ngalap, laging nasa galaw. Ang nakakalungkot, minsan, pagkagising natin, parang bumangon tayo mula sa isang panaginip na puno ng mga boses at tawanan, pero ang ating katawan ay tila naglalaro ng statue, sobrang stiff at hindi makagalaw ng maayos. Kakulangan sa galaw-galaw ang tawag dyan, at tiyak na marami sa atin ang nakakaranas nito. Bakit nga ba nangyayari ito? Kapag tayo ay nananatili sa isang pwesto ng matagal, lalo na sa mga umaga, nagiging matigas ang ating mga kasukasuan at bumabagal ang pagdaloy ng dugo. Isipin mo, ang katawan mo ay parang isang makina na hindi gumagana ng maayos kung hindi ito napapagana. Kaya naman, napaka-importante na tayo ay makagalaw kahit na sa simpleng paraan. Narito ang solusyon: stretching at lakad-lakad. Ang magandang balita? Mayroong napakasimpleng solusyon para dito. Bakit hindi mo subukan ang magaan na stretching o simpleng lakad-lakad sa loob ng bahay sa loob ng 10 hanggang 15 minuto? Oo, 10 hanggang 15 minuto lang. Hindi na masyadong mahirap, di ba? Isipin mo, habang naguunat ka, parang binubuksan mo ang mga pinto ng iyong katawan. Ang mga muscles mo ay nagiging mas flexible,
habang ang iyong puso ay nag-uumpisang bumilis sa tamang ritmo. Ang stretching ay hindi lamang nakakatulong para mabawasan ang stiffness ng joints, kundi nakakatulong din ito para sa ating puso at kabuuang daloy ng dugo. Maari kang magsimula sa simpleng mga galaw tulad ng pag-stretch ng iyong arms pataas at galaw-galaw sa mga binti, o kaya naman ay maglakad-lakad sa paligid ng iyong bahay. Magandang pagkakataon din ito upang i-check ang mga bagay-bagay sa paligid. Maaaring may ilang gamit ka na nakakaligtaan o mga lugar sa bahay na kailangan mong ayusin. At para sa mga mahilig sa musika, bakit hindi mo isabay ang iyong stretching o paglalakad sa iyong paboritong kanta? Ang magandang himig ay hindi lamang nagdadala ng saya, kundi nakakaengganyo din sa atin na patuloy na gumalaw. Kaya't sa susunod nagigising ka sa umaga at mararamdaman mo ang paninigas ng katawan mo, huwag mo nang hayaang magtagal ito. Tumayo ka, mag-stretch, maglakad-lakad. Bigyan mo ng pagkakataon ang iyong katawan na gumalaw at maramdaman ang sarap ng pagiging aktibo. Sabi nga, ang bawat maliliit na hakbang ay nagdadala ng malaking pagbabago, kaya't simulan mo na ang iyong umaga sa tamang galaw. Number 5. Hindi pag-inom ng mga gamot na nireseta, isang kwento ng kalusugan at pag-asa. Alam mo ba yung pakiramdam na ang dami mong iniisip sa isang araw? Minsan, parang ang daming nakatutok sa ating atensyon, mga trabaho, pamilya, at mga responsibilidad na tila walang katapusan. Kaya naman, sa gitna ng lahat ng ito, ang pagkalimot sa pag-inom ng maintenance medicine ay talagang nangyayari. Pero alam mo ba na ang mga simpleng pagkukulang na ito ay may malaking epekto sa ating kalusugan, lalo na sa blood pressure at blood sugar? Isang araw habang nagkakape ako kasama si Lola Maria, siya ang tipong laging may kwento, laging masigla, pero may mga pagkakataong napapansin kong tila nag-aalala siya. Napag-usapan namin ang tungkol sa kanyang maintenance medicine. Alam mo, Apo, sabi niya, minsan nakakalimutan kong uminom ng mga gamot ko. Parang ang dami na kasing ginagawa. Pero ang hirap kasi, lalo na sa blood pressure ko. Habang nag-uusap kami, naisip ko kung gaano kahalaga ang mga gamot na ito para sa kanya. Ang pagkalimot o pagsasawalang bahala sa pag-inom ng mga ito ay hindi lang simpleng bagay, talagang may seryosong epekto sa kalusugan. Baka hindi lang ang BP ni Lola ang maapektuhan, kundi pati na rin ang kanyang blood sugar. Kaya naman naisip ko na dapat may paraan para mas madali ito sa kanya. Lola, bakit hindi ka gumamit ng pillbox? Ang suhestyon ko. Isa itong maliit na lalagyan na may mga compartment para sa bawat araw at bahagi pa sa bawat oras ng pag-inom. Para kang may organizer ng iyong mga gamot. Nakita ko ang pagsiklab ng interes sa kanyang mata. Talaga? Parang magandang ideya yan, sagot niya. Bilang karagdagan, ipinagpatuloy ko, pwede ka ring mag-set ng alarm sa iyong cellphone. Isang simpleng beep na magiging paalala na oras na para uminom ng gamot. Pero kung mas gusto mo, pwede rin tayong mag-set ng mga oras na sabay tayong uminom ng gamot. Ibig sabihin may kasama ka sa pag-inom. Mas masaya pa, di ba? Tinitigan niya ako na may ngiti sa kanyang mga mata. Ang saya naman. Parang magkakaroon tayo ng gamot club. Para sa kanya, parang naging mas magaan ang bigat ng responsibilidad. Nakita ko kung paano nagbago ang kanyang pananaw sa pag-inom ng gamot. Hindi na ito isang bagay na dapat ipagpaliban, kundi isang aktibidad na maaari naming pagsaluhan. Sa huli, napagtanto namin na ang hindi pag-inom ng mga gamot na ito ay hindi lang simpleng pagkakamali. Ang tamang oras ng pag-inom ay crucial para sa kalusugan at kalidad ng buhay. Kaya, kung ikaw man ay katulad ni Lola na madalas naliligaw sa pag-inom ng maintenance medicine, bakit hindi subukan ang mga ideyang ito? Makaasa ka na sa simpleng hakbang na ito, makakabawi ka sa iyong kalusugan. Tandaan, hindi ka nag-iisa. Laging may paraan. Ang mahalaga, simulan natin ang bawat araw na may pag-asa at may disiplina. Ang mga gamot ay hindi lang mga tabletas. Sila ay mga kaibigan na tumutulong sa atin na maging mas malusog at mas masigla. Cheers to good health. Number 6. Ang hindi pagkain ng agahan o pagkain ng hindi malusog na agahan. Alam mo ba na ang agahan ang itinuturing na pinakamahalagang pagkain ng araw? Para sa mga nakatatanda, ito ay hindi lang isang simpleng pagkain. Ito ay isang pagkakataon na magbigay ng enerhiya at nutrisyon para sa buong araw. Ngunit,
Sa kabila ng halaga nito, maraming senior ang hindi nagbibigay ng sapat na pansin sa kanilang agahan at dito nagsisimula ang problema. Isipin mo ito, umaga, maaga kang nagising pero imbis na maghanda ng masustansyang agahan, nagdesisyon ka na lang na magtimpla ng kape at umalis na. Sa loob ng ilang oras, maaaring makaramdam ka ng pagkapagod at hindi makapag-concentrate. Ang dahilan? Simple lang, mababa ang level ng iyong enerhiya. Ang agahan ay parang gasolina para sa iyong katawan at kung wala ito, tiyak na hindi tataas ang iyong performance. Malamang, sinubukan mo nang makipag-usap sa mga kaibigan o pamilya, pero sa katunayan, ikaw ay nagiging iritable o mas masahol pa, nakakaramdam ng kakulangan sa pag-iisip. Baka hindi mo alam, pero ang hindi pagkain ng agahan ay maaaring magdulot ng mas mataas na panganib ng mga malalang sakit tulad ng sakit sa puso at diabetes. Akala natin, ay, okay lang, isang araw lang naman. Pero ang mga maliliit na desisyon na ito ay nagiging malaking epekto sa ating kalusugan sa paglipas ng panahon. Ngunit huwag mag-alala, may solusyon dito at mas madali ito kaysa sa iniisip mo. Ang sikreto, bigyang prioridad ang agahan at pumili ng masustansyang opsyon. Narito ang ilang madaling tips para gawing mas malusog ang iyong umaga. Magplano ng mga pagkain. Kapag nakapagplano ka na, mas madali nang maghanda. Subukan mong maglaan ng ilang minuto sa katapusan ng linggo para maghanda ng mga masustansyang agahan. Maari kang magluto ng oatmeal o gumawa ng smoothie na puno ng prutas at gulay. Pumili ng whole grains. Kung mahilig ka sa tinapay, subukan ang whole grain na mga opsyon. Mas mataas ang fiber content nito at mas nakakapagbigay ng sustansya sa katawan. Isama ang protina. Huwag kalimutang magdagdag ng protina sa iyong agahan. Ang yogurt, itlog o kahit isang scoop ng peanut butter ay magandang pagpipilian. Ang protina ay nakakatulong para sa mas matagal na pakiramdam ng kabusugan, mga prutas at gulay. Subukan ang pagdagdag ng ilang hiwa ng saging o berries sa iyong cereal. Ang mga ito ay hindi lamang masustansya kundi nagbibigay din ng tamang tamis na kailangan mo. Huwag magmadali, ang agahan ay hindi dapat maging isang abala, maglaan ng oras para dito. Magtimpla ng iyong paboritong tsaa o kape at umupo sa mesa. Ang simpleng pagre-relax habang kumakain ay malaking tulong para sa iyong isip at katawan. Kailangan tandaan ng mga senior na ang pagbibigay halaga sa agahan ay hindi lamang para sa katawan kundi pati na rin sa isip. Kapag mas maganda ang pakiramdam mo, mas madali kang makakagawa ng mga desisyon, makipag-ugnayan sa mga kaibigan at makakaranas ng mas masayang araw. Kaya naman sa susunod na umaga, subukan mong i-prioritize ang agahan. Hindi lang ito basta pagkain, ito ay simula ng isang mas masiglang araw. Sa tamang pagpili ng pagkain, makakamit mo ang isang mas masiglang, nakatuon at mas malusog na buhay. Huwag kalimutan, hindi kailanman huli ang lahat upang baguhin ang ating mga gawi. Magandang umaga at masustansyang agahan sa iyo. Mga kagintong kalusugan, tandaan po, ang malusog na umaga ay susi sa isang masiglang araw. Iwasan ang mga maling gawain tulad ng sobrang pagkain ng matatamis at mamantikang pagkain sa umaga at siguraduhing laging may tamang simula ang inyong araw sa pamamagitan ng pagkain ng masusustansyang almusal tulad ng oatmeal o prutas. Kung may natutunan po kayo, huwag kalimutang i-like, share at mag-subscribe para sa iba pang health tips para sa senior citizens. Ingat po kayo at mabuhay.